Ako si Sergeant Danilo L. Parantar Jr., 879857 Infantry Philippine Army, member ng 3rd Special Forces Mabalasik Company. Nung pagdating namin dito sa Luzon, way back 2014, doon sa kuan pa ko noon, team member, encounter doon sa Ibawi, Bukidnon. Yun talaga yung encounter na isa sa hindi ko makalimutan, na isang dipa lang talaga yung pagitan namin ng kalaban. Na Kwento mo daw kung paano ng ano. Ang team leader ko noon si Captain Dudulaw, Major na ngayon. Tapos nung pagpasok namin sa area, may pinuntahan kami na yung puno ng mangga, may bunga. Tapos doon kami nag-short halt. Kasama ko noon si Sir Duldulaw, saka yung batalyon namin. Tapos may lumapit na mga bata, 3, na nanguha ng mangga, nagdala ng asin, tapos yung kutsilyo. Ngayon, lumapit din kami doon sa pero nag-tactical kami, nagpalit kami ng damit na hindi kami ma-identify na gobyerno. Ngayon, paglapit namin ni Sir Dudulaw doon sa ang sabi ng bata, "Sir, andun yung kasamahan nyo." Yun na pala yung kalaban namin. Yung kwantas. Ngayon, nag-disguise kami na, sige, kay mamaya na namin puntahan. Parang sinabayan. Parang sinabayan lang namin yung mga bata. Ang ginawa namin, binigyan namin ng pagkain yung mga bata para makuha pa namin yung mga informasyon. Na maya-maya, sabi ni Sir Dudulaw at saka ni Sir Judaya na puntahan na namin yung area. Ang kaproblema lang doon, yung sa terrain, akyat baba, tapos mag-aksyon na kadilim. Na. Na sana kami noon, mag-harbor. Na timingan na pag akyat namin, mga alas 7 na ng gabi, nakyat namin. Kasi pinilit nyo? Kasi hindi man kami marinig, kasi sa baba may bahay, may nag-videoke. Yun na pala andun pala yung commander, nag-videoke. Naalala ko pa nga na dahil doon sa kanta na yung Pint My Love, yung Michael Learns, yun yung kinanta ng yung commander. Hindi namin alam anong pala yung commander. Nung inakyat namin yung hilltop, biglang pumutok yung lead scout namin. Andun na pala yung kalaban. Tapos in-engage namin. Mga isang di pa makita ko yung mga ilaw ng mga baril nila. May isang body count doon at saka 5 baril na recover namin. Ibig sabihin, nagdikitan nyo talaga? Nadikitan namin. Pero ako man yung section man kami. Bali, ako yung panglas na team na second to the last ako. Nasabugan pa nga ako ng landmine doon. Buti na lang nakabagpak ako. Nakataob na ako. Tapos ngayon, nung pagkaputukan na sumigaw ako na abante, kasi nasa hulihan na ako. Madilim yun. Ang ginawa ko, kasi parang tingin ko, yung parang madihado kami sa return fire. Umakyat ako. May napakan nga ako doon ng mga tropa ko, pero inano ko lang yun para makaakyat ako. Tapos nakuha ko yung 60 ng kasama ko, kasi puro na sila cover. Ngayon, nung nahawakan ko na yung 60 doon, inano ko lang naka-sustain ng volume of fire. Kaya
naka-skirmish na kami kaagad. Nakakuman na yung team leader ko doon na kuan. Na i-engage. Na-engage. Kampo yun? Hindi. Kampo na kuan. O temporary? Temporary kuan lang na camp nila. Talagang napasok nyo? Talagang, Napasok namin. mga ilang gaano kalayo na yung dikit? Nasa mga Isang di pa. yung gwardiya nila nadikita mga isang dipa. Tapos mga dalawang dipa ando na yung kuan naka-plaster na sila. Zero visibility yun? Zero talaga yun. Kaya ang ginawa ko nun, grabe kadilim. Dumapa na lang ako, tapos tinignan ko sa taas kasi magliwanag man. Yun, nakakuan ako. Grabe. Grabe rin yung tactical nyo. Grabe yung, pero ang, kuan lang ako nun, matindi rin yung command ng dalawang opisyal na nakakuan ka agad, nakakumand. Dahil doon sa ginawa ko na inakyat, pinursot ko talaga na para makalaban talaga ng patas ang tropa ko. Parang maka Team member pa ako noon, tapos designation. yung paano ko noon, ang guide ako Para lang maka-establish ka ng para magandang kuwan. para maka-establish ng kuan. Tapos umabot kami sa mga isang oras na Kasi firefight. gabi eh. Gabi. Mahirap Hirap. talaga pag gabi. Lalo na ako lang ang walang NVG. Ano ibig sabihin? Ikaw lang walang... Walang night vision nun kasi kung pa yun, 2014 pa yun, wala pa masyadong kagamitan yung anong forces na kuan, yung mga gamit namin, yung mga luma pa na mga baril na kuan, yung M16 na yun lang yung kakulangan nun, no? kakulangan ng, pero kung siguro kung ngayon yun, na timing ngayon, may chance talaga na maubos sila. So, tumagal pa ang tutukan nyo. So, mga isang oras, tapos may nag-report sa amin na pinakanyo ng dati naming battalion commander, si Colonel Dasan. Yung kanam. Tapos, Kahit gabi. kahit gabi, pagka umaga, inner strike, yung kan. So, pero kayo doon, Nakuha na namin yung kampo, sorry, nakuha namin. Sabi ni Batcom no, na ikunin nyo lang, i-hold nyo lang yung area. Kasi hindi na kami pinamove nun kasi kinanyon. Tapos pagka umagahan, inner strike, yung may mga kuan na. so yun yung mahirap sa gabi. Mahirap yung labanan ng gabi. Yung sa kuan naman, yung nag-team sergeant na ako. Mamaya, Ah, doon muna tayo sa kuhan. So, nung anuhan ka ng landmines, natamaan ka, anong naramdaman mo? yung parang sinipa lang ako sa likod. Sorry, yung sumabog yung landmine, tas ano na ako, kasi nakabagpak ako eh. Hindi ako masyadong na kuanan ang landmine. Hindi ka masyadong nakuhan. Bakit gano'ng kalakas yung daladala mo? Ha? Sa malakas siguro pagdasal sa Panginoon. Kuan. Yun lang. Oh. Pero yung kuhan, kumusta ang tropa that time? Ang tropa noon, serviceable naman. Talagang I mean, casualty. walang ay kuan, yung may kasamahan kami na yung guide namin dati sa batalyon, si Sergeant Ababa. Oo. Naunahan talaga ng kuan. Buti na lang dun sa may barya siya sa bulsa niya. Oo. Doon tumama yung bala ng M16 sa bulsa niya. Buti na lang kuan tumilapon nga sa Ano na yun, no? parang ginawa niya ng na-timingan lang talaga na may barya. Hanggang ngayon nga dala niya, kinikwintas niya. Yung barya na yan. Yung barya na yun. Ano yung kuha nyo doon? Na-recover nyo doon? After no? Kasi tahimik na siya after 1 hour. Siyempre, nag-command na yung kuha, yung team leader nyo. Ano nakuha nyo doon sa area? Doon sa kuan, may isang one body count doon. Ang distansya lang, mga 2 dipa lang sa yung one body count namin. Tapos, may dala nga, akala ko nga, tao yung naggalaw-galaw doon si Madiliman. Yung bagpak na kuan. Kaya, nung nagsabi na nag-agulo ba, kung sa Bisaya pa,
Ang last na yung mamatay na yung kuwan. Akala ko yun na yun. Nandun pala sa kaliwa ko yung sinaksak ko nga yun. Akala ko tao kung tao siguro yun. Eh, siyempre, gabi naman na. Ang gabi. Ingat ka rin kasi baka mag-ano kayo. Doon nyo talaga napatunayan yung yung paano kayo mag-sync, ano? Oh, yeah. connect kasi. Na kuwan talaga ng team leader ko. Na kuwan talaga niya. Yung command niya. Kasi sa gabi kasi kailangan mo ng matinding ano dyan, coordination sa kasamahan mo, di ba? May captured pa doon pala sa red. Isa na naiwan niya, pagtakbo niya na untog yung ulo niya sa sanga ng kaimito, na hilo siya. Kinabukasan nakuha namin. Nakuha ng kasama ko, di daw, ang sabi niya, di daw siya NPA, pero nakabandolir man siya. Itinapon niya lang pala yung importin niya. Ayun. Nakuha namin na. Nakuha pa rin yun. Nakaptured siya. So, nakailang baril din kayo doon? 5 baril doon. Sorry. Walang kaswerte. Wala. Yung ano lang, yung isa lang na... Wala. Nagpula man lang, parang pantal man lang na pula. Parang putakti lang na, kuwan. Doon mo talaga, ano, no? Ang kuwan sa night, yung night fighting ba? Yun talaga yung nakakulangan dati. 2014. Okay. So, after nun, bombing. Bang Sa Kibawi yun? Kibawi. Ano yung pinursok nyo pa yun after nun? O, Pinursat namin yun sa rin. Na talagang tuloy-tuloy pa? tuloy-tuloy Hinabol yung nabol namin. Paano nyo nalaman na commander pala yung kumakanta doon? May nagsabi na yung captured namin. Yung na-captured namin na NPA, yun yung nagsabi na andun yung commander. Siya yung kumanta. Kaya nakatulong din yung kanta ng commander ng Pint My Love kasi maingay, hindi niya narinig yung gapang namin paakyat. Kasi ang distansya lang ng bahay doon sa encounter site. Malapit lang, nasa mga 30 meters lang yung distansya ng bahay. So malapit lang talaga. Malapit. Tiningnan ko yung bahay, kalalaki ng mga kaldero. Paano yung lutuan nila, tapos maraming butas, yun na pala yun. More or less, gaano karami yung Indians? Nasa mga 60 na rebels yung na-encounter namin. Yun yung isa din sa... Yung isa. Tapos, yung isa naman na hindi mo rin makalimutan na karanasan. yung yung nag-team sergeant na ako. Okay, yun. Team sergeant na Island commander sa detachment. Yun yung nasa Talakag area pa ako noon. Na anong year? 2021. Tagal na. Ngayon, ang nangyari doon, may isang store doon na 24/7 na nilusob ng NPA. Parang tinulis nila lagi. Niransak nila yung store. Ngayon, nalaman ng CO ko dati na si Captain Duldulaw, ngayon major na. Nagpursot sila. Oo. Ngayon kasi nila, na-encounter sila noon. Tapos ako noon during nasa detachment ako noon sa andun man yung namin yung POB. Doon nilagay ni Batcom dati yung POB sa detachment ko, yung anong ibig sabihin ng POB? Forward Operational Base. During nung panahon pa ni Batcom ko si Colonel San Jose, na nung na-engage na nila yung nagkuan sa 24/7, may nawundi doon na 2 na kakumpanya ko sa 3rd Isip Company. Kasi in-strike kanila, no? In-strike kanila. Tapos may PNP rin doon na kuan kasi tumawag din yung may-ari nung store na yon, tumawag sa pulis hingi ng tulong, pinuntahan ng mga pulis. Ngayon, ang nangyari, yung nagpunta rin na pulis, inambos rin. So, inambos rin. Kaya, sabi ko sa sa dati kong Batcom kay Sir San Jose na, Sir, ready na ang team ko. Kasi,
nakita ko naman sa mga apat lang yung na hindi alam ni Batcom na lang pala yung dala ko na apat. Tapos ikaw lang. Oo, sa ako lang. So, in short, Oo. ilan kayo? Bali, 5. Apat na yung dala ko. Pero may sumunod naman na team na sumunod sa amin. Ngayon ang nangyari, pag sabi ko sa Kay Batcom na ready na yung team ko, inano niya ako, pinapunta niya ako doon. Pero expected ko talaga yon na ambusin rin ako. Kasi, ito, ano yung gaano kalayo yung pinanggalingan mo doon sa mismong pangyayari? Nasa, mga 1 clicks? Wala lang. mga 3 clicks. Yung pinanggalingan ko na detachment. Anong transportation doon? Lakarin mo lang. Ang ginawa ko pinatid ako ng sasakyan. Kaya siya na sasakyan. Kaya sa along the highway lang. Pero expected mo na may mag-ambos. May mag-ambos sa akin. Okay. Ngayon, tapos inambos yung PNP. Pagdating, nakita ko yung may truck doon na bunggo, nabalagbag na yung nasabugan ng landmine. Tapos nakita ko talaga doon yung PNP na i-assault na sana ng NPA. Kaya ang ginawa ko, in-engage ko. Hindi man expected ng kalaban na may nakapokus man sila doon sa PNP. Ano yung PNP? Police station? Or Yung galing sa station. yung mag-reinforce sana sa store. Ngayon ang ginawa ko para makalabas yung mga PNP sa killing zone. Diniinan ko talaga ng tiningnan ko naman yung talagang man sila. Tapos mga 2 minuto o 3 minuto dumating kaagad yung backup ko. Kaya yun, na. Habang nung nakalabas na yung PNP sa killing zone, pinursot namin, in-engage namin. Hinabol namin papuntang bundok. May nakita pa nga ako doon na inakay, sugatan. Kaya yun yung may nakuha kami na Yun yung pangalawa ko yata na gold cross yun. Pangalawang gold cross mo yun? Oo. Anong doon? Recover ninyo sa buo? May doon na 2 M16, isang M16, isang BBR Malite, isang M14, saka AK-47. Ang dami pala mo. Pero tapos 4 lang yung dala mo. 4 lang, tapos yung unang talaga, tapos maya dumating na yung backup namin. Kasi dalawang magkasunod na encounter ka, puro umabante ka eh. Saan galing yung katapangan mo? Sa dasal ko lang. Dasal lang. Sa ko talaga. Yung adrenaline. Oo. Kasi baka may anting-anting ka eh. Ang anting-anting ko is magdasal lang, Panginoon. Parang ganun na. Lagi kong iniisip na special forces ako. Kasi yung unang gold cross mo is? Yun yung nabawi? Wala, hindi ako nagawa. Timimbil lang ako noon. Yung sinundan yun sa part ng Lanao. Bali, nakasama lang din ako noon team sergeant ako noon sa kabilang team. Parang pinaghalo kami ng isang section kami. Tapos ang nagdala sa isang team, yung kabats ko, si Sergeant Leander. Yan yung pangalawang gold cross mo yung dito sa Talakag. Yung pangalawa yon. Yung una, yung sa boundarahan ng Lanao at saka Bukidnon.
Bakit nagkuhan? Kasi may kasabihan tayo na mag-volunteer medyo hindi maganda. Hindi talaga maganda para sa akin. Kasi may napansin ako na iba na mag-volunteer na pagkuan parang may nagasgasan konti, ganun. Pero yung sa'yo, hindi ka nag-volunteer na. Hindi. Kumbaga, Magsabi lang naman ako na ready na ang team ko. hindi mo ano na yun. Hindi ko ano. Kasi Tapos, ikaw yung mm, pinakamalapit na mm, detachment. ako yung kuan talaga na pinapakita ko rin sa mga kasamahan ko na bilang team sergeant na yung talagang kaya. Kasi Kaya kung magpakita ka ng kaba dyan o normal man talaga kaba, kabahan din yung kasama mo. Kasi inaano ka nga na team sergeant ka, so maapektuhan din yung team mo. So hindi dapat mo ipakita na dapat yung palaban ka. nangunguna. Nangunguna ka lagi. Kasi kung puro utos ka lang, wala din, no? Wala. Puro command ka lang. Mm. So, yun yung kailangan ng team sergeant. Mm. Nagkukuman ka, pero nangunguna ka. Nangunguna. Hindi yung nagkuman ka nga, hindi ka nangunguna. Hindi yung assault ay follow you. Hindi. Assault follow me. Bago mo i-command yung tropa, dapat alam mo na safety. Safety siya, walang mangyari sa kanya na masama. Yan talaga ang concern ng Yan, yun. Tapos, disiplina talaga at saka yung leadership. Bakit ano yung leadership style mo pagdating sa kanila? Pagdating sa naman, sa area, lalo na sa mga combat SOP, medyo stricto talaga ako doon kasi lagi kong pinapariman sa kanila, isa lang ang buhay natin. Dapat tayo. Dahil lagi kong tinaano na may mga pamilya tayo. Inano ko sila, yung in-encourage ko sila. Pero pag dito naman sa magkasamaan mo sa mga admin time. Pag mga admin time, sa moral naman is full ako sa sa moral. Pinapauwi kung ano yung Mga kinokondisyon mo. kinokondisyon. Uwi muna kayo kasi wala pang lakad. Pero mag-ingat lang advice. Sa lahat ng naging assignment mo, ano yung unit na hindi mo makalimutan? Ito talaga, itong 3rd Special Forces Mabalasi Company. 1st Special Forces Hunter Killer Battalion. Dito talaga ako isinilang. Hanggang ngayon. Wala nang ibang unit na napuntahan ko. Bakit ano yung hindi mo makalimutan dito? Yung samahan. So, simula noon dito hindi ka na na-relieve mo? Hindi na-relieve. Mula private. Mula Luzon, Visayas, at saka Mindanao. Napuntahan mo na? Napunta. Itong unit na to, Luzon, Visayas, Mindanao? Oo. Sorry. Abu Sayyaf area, PSG area, mga Muslim area, NP area, natikman na nito siguro. Natikman na. Sorry. Sa mga accomplishment mo, Sergeant, ano yung sa unit mo? Yung pinaka hindi mo makalimutan naman. Kung meron mo. Yung yung encounter namin sa Lanao. Yun yung Sa Lanao naman. Lanao. Ano, pwede mong ikwento rin yan? Yun yung sinundan na namin yung kalaban. Yung sa mga schooling sa uniforme mo, ituro mo kung ano yung mga courses na yan. Ano yung pangalan? Una ito, sir. Ito yung MFF, Military Free Fall. Ito yung airborne, basic airborne. Itong Military Combat Diver. Saka ito is
Special Forces Operation Course. Operation Course. Saka Kabila. ito yung sinalihan ko na nag-jump sa Balikatan, yung sa US jump. Ito yung yung qualified ka na talaga na airborne. Ako, US yata yan. ito yung sa Yura, yung regarding sa mga IED. Tapos ito, basic naman ito sa atin. Ah. Alam mo, Pero sa lahat ng mga yan, ano yung kuan? Pinakamahirap mo na dinaanan dyan? siguro itong Mahirap at masaya. Siguro itong dito sa part ng kanan ko na mga patches ko ito, lalo na ito. Si yung sa SF mahigit magdadalawang taon ko yata kinuha ito. Yan. Yung SF. Tapos ito talaga yung yung talagang makita mo talaga kung hanggang saan yung mo, yung Away tubig naman yan. away tubig naman ito. Ito sa taas mga away hangin naman. Kaya Sa lupa. sa ito, away lupa ito. Kompleto Ricardos to yung pwede ka sa hangin, pwede ka sa tubig at saka pwede ka sa lupa. Ano yung pinaka ano dyan? Yung obligado talaga kayo sa special forces na kunin mo na schooling. Itong airborne, basic airborne, at saka itong special forces. Yan talaga. Yan talaga yung dalawa. Kahit yung iba, hindi na. O ano na, kuha na lang yun. Oo. Pero damo sa kwan talaga, importante talaga ito sa lahat. Pag special Pag forces. special forces. Talaga ako na member ako ng special forces, lalo na sa sinundan ko na yapak ng aking ama na dating special forces din. Ganun. Baga, like father, like son. Kung may message ka, bilang isang sundalo, kung may message ka sa ating kabataan, ano yun? Para sa mga kabataan ng Pilipinas, kung mag-aral ng mabuti, kung may oportunidad na pwedeng pasukin yung gobyerno na Philippine Army, wala namang bayad mag-exam, walang bayad mag-training. I-grab nyo yung opportunity na para makatulong sa pamilya at sa bansa. Nang isip kasi is nag-focus sa ano eh. Territorial, pang malawakan. Oo. Ngayon, Ngayon. kung sakali man, ito, darating ang panahon na nakupin tayo. So kaya may mga has na guluhin ang ating bansa laban sa mga dayuhan. Handa ba ang unit mo? Handa ka bang makipaglaban para sa ating bayan? Handang-handa ako sa din kasi yun nga yung specialization namin, yung bilang special forces na isa rin yan sa pinagtrinihan namin kung ano yung gagawin ng bilang special forces kung pasukin tayo ng mga Dayo. kalaban, mga dayuhan. So handa Handa ako. at prepare kayo. Anytime, anywhere.